Kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop, pati na rin ang nawawalang batang si Emilio. Nanginginig sa takot ang mga tao, at halos wala nang lumalabas ng bahay kapag sumapit ang dilim. Si Mang Hector, ang pinakamatandang tagapayo ng baryo, ay nagtipon ng mga tao sa lumang kapilya upang magplano. Hindi ito gawa ng hayop lang, bulong niya. Ito'y gawa ng masama. Ng aswang. Tahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng dilim ng gabing iyon, may matang nagmamasid. Mula sa kakahuyan, muling lumitaw ang matandang babae, ang aswang na may magulong buhok at matang puno ng galit. Sa bawat pagdura niya ng daliri, may sumpang dumadaloy sa hangin. Sa tahanan ni Mando, isang batang babae ang biglang nagsimulang maglaway at mag-ungol sa hindi maipaliwanag na sakit. Nang buksan ng kanyang ina ang kanyang damit, nakita nila ang markang parabang sunog ng daliri sa kanyang dibdib. Diyos ko, dinuduro siya, sigaw ng ina. Nagpatawag si Kapitan Luis ng pulong kasama ang mga matatanda sa baryo. Isinama rin si Father Domingo, ang bagong paringgaling Maynila. Ayon sa pari, maaaring espiritual ang pinagmulan ng kasamaan, at nagmungkahi siyang basbasan ang bawat bahay. Ngunit si Mang Hector ay mas kumbinsido sa kwento ng kanyang lola, isang matandang aswang na itinaboy noon mula sa baryo. Ang babaeng iyon, hindi siya basta-basta. Ang sabi nila, kahit basbas ng pari, hindi niya tinatablan. Sa gitna ng usapan, bumukas ang pinto ng kapilya. Isang lalaki ang duguan. Ang asawa ko, kinuha siya, isang matandang babae na may maitim na mga kuko at matang pula. Ang lahat ay napatayo. Ito na nga ba ang huling babala bago tuluyang kumalat ang lagim? Habang ang lahat ay nag-aalala, si Carla, isang dalagang taga-baryo na may kakayahang makakita sa pamamagitan ng panaginip, ay ginising ng isang nakakatakot na bisyon. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang aswang na nakasabit sa kisam ng isang bahay. Dinuduro ang isang matandang lalaki na unti-unting natutuyo ang balat. Pagkagising niya, nagmamadali siyang nagtungo sa bahay ni Mang Hector. Pagdating niya roon, nadatnan niyang patay na si Hector, nanunuyo ang balat at bukas ang bibig na parang sumisigaw. Sa dingding ng bahay niya, may sulat gamit ang dugo. Kayong lahat ay susunod. Naalala ni Carla ang isang kwento ng kanyang lola, ising tungkol sa isang puno ng dugo sa gitna ng gubat. Dito raw nagtatago ang matandang aswang upang makipag-ugnayan sa ibang nilalang ng dilim. Nagdesisyon sina Carla, Kapitan Luis at 3 kabataan ng baryo na hanapin ito. Pagdating nila sa gitna ng gubat, bumungad ang isang punong-punong taling itim at amoy bulok. Mula sa mga ugat nito, umagos ang likidong parang dugo. Biglang narinig nila ang sigaw, isang babaeng umiiyak. Sa likod ng nakita nila ang isang nakapiring na bata. Nang lapitan nila ito, lumitaw ang matanda. Sa likod niya, bumuka ang kanyang bibig na may matutulis na ngipin at nagdurugong mga kuko. Wala na kayong ligtas, sabay turo niya kay Carla. Nagliyab ang daliri ng aswang at tumama ito sa dibdib ng dalaga. Nakita ng lahat kung paano napaatras si Carla habang hinahawakan ang dibdib niyang tila sinusunog. Ngunit sa halip na mamatay, lumitaw ang hugis ng isang anting-anting sa kanyang balat. Ito pala ang iniwan ng kanyang lola ising sa kanya bago ito namatay. Hindi mo ako kayang patayin, sagot ni Carla habang tinataas ang kanyang palad na kumikislap. Umatras ang matanda. Ngunit bago ito tuluyang tumakbo, nagsabi siya, ako'y babalik at hindi ako mag-isa. Nabigla ang lahat. Lalong lumalim ang misteryo. Sino pa ang kasama ng matanda? At ano ang ibig niyang sabihin sa pagbabalik niya? Hindi na ito laban ng isang baryo laban sa isang nilalang. Isa na itong digmaan ng liwanag at dilim. Pagkatapos ng engkwentro sa gubat, lalong lumalim ang takot ng mga tao. Si Carla ay nanatiling tahimik, ngunit gabi-gabi, siya'y pinapanaginipan ng mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Isa roon ay isang aswang na walang mukha, na paulit-ulit na dinuduro ang kanyang anting-anting at nagsasabing, wala kang kalaban-laban sa amin. Samantala, si Kapitan Luis ay tumanggap ng lihim na sulat. Sa loob nito ay isang lumang larawan, ang matandang aswang na may kasamang sanggol.
Sa likod ng larawan may nakasulat, ang sanggol na ito ay ang tagapagmana ng kadiliman. Napatingin siya kay Carla at sa kanyang tiyan. Binalikan ni Carla ang kanyang alaala. Noong sanggol pa siya, lagi siyang binabantayan ng kanyang lola Isim. Hindi siya kailanman pinayagang lumapit sa gubat. Ngayon, napagtanto niyang siya pala ang sanggol sa larawan, ang nilalang na inihanda ng aswang para maging kasangkapan ng dilim. Ngunit paano? At bakit siya may anting-anting na bumabaliktad sa kapangyarihan ng mga nilalang ng kadiliman? Pinaglaruan tayo ng tadhana, bulong niya sa sarili. Ako ang tinuturing na tagapagmana pero ako rin ang armas na makakatalo sa kanila. Dumating ang gabi ng ikapitong kabilugan ng buwan, ang tinatawag sa mga lumang kasulatan bilang gabi ng pag-angat. Muli na namang lumitaw ang matandang aswang, ngunit ngayon hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang mga nilalang ng dilim, tiktik na lumilipad ng walang pakpak, tikbalang na may katawan ng tao, ngunit matang asul, at isang nilalang na walang ulo, ngunit may mukhang nakaukit sa tiyan. Ang baryong ito ay magiging pugad ng kasamaan, sigaw ng matanda habang ang mga daliri niya ay nagliyab ng apoy. Dinuduro niya ang bawat bahay at bawat pagduray nagdadala ng apoy, kamatayan at takot. Nagtipon ang nalalabing matatapang na taga-baryo. Sa gitna ng sementeryo, nagtayo sila ng panandaliang kuta. Si Carla ang kanilang pinuno ngayon. Sa kanyang dibdib ay nagniningning ang anting-anting, at sa kanyang mga kamay ay dala ang lumang bakal na krus ni Padre Geronimo, isang krus na sinasabing kayang magbasag ng kaluluwa ng aswang. Nang sumalakay ang hukbo ng dilim, tumindig si Carla. Sa isang malakas na sigaw, ginamit niya ang kanyang panaginip upang pukawin ang mga kahinaan ng mga nilalang. Isa-isang bumagsak ang ilan, ngunit ang matandang aswang ay tila lalong lumalakas. Tayong dalawa ang magtatapos ng sumpa, sabi ng matanda. Nagtagpo sila sa gitna ng krus, ang apoy ng daliri ng matanda laban sa liwanag ng anting-anting ni Carla. Sa huling sagupaan, sinubukan ng aswang na duruin si Carla sa noo. Ngunit bago pa siya makalapit, inilabas ni Carla ang anting-anting mula sa kanyang dibdib at sinambit ang huling dasal na itinuro ng kanyang lola. Sa liwanag ng dugo, sa dasal ng dugo, sa basbas ng dugo ikaw ay mapaparang. Tumigil ang oras. Ang daliri ng aswang ay naging abo. Ang balat niya ay nangitim at natuklap. Ang mata niya ay nanlabo habang sumisigaw siya ng, hindi pa ito ang wakas. Sa isang huling pagsabog ng liwanag, nawasak ang katawan ng matanda. Ang iba pang nilalang ay nagsilayas, umaatungal sa takot. Tahimik ang gabi. Ngunit hindi pa rin payapa ang kalooban ni Carla. Muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ipinagluksa ng lahat ang mga namatay, at ibinaon ng malalim ang mga labi ng matandang aswang. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Carla, nagising siya sa isang malamig na hangin. Sa salamin sa kanyang silid, may isang mensaheng isinulat gamit ang dugo. Ang mga dinuduro ay hindi basta-basta nawawala. May bagong daliri ng umaangat. Napatayo siya, nanginginig. Sa gilid ng kanyang kama may bakas ng paang wala sa kanya.